Malalakas na buhos ng ulan na dala ng mga bagyong tumama sa Pilipinas, epekto ng La Nina. Magkakasunod na pasok ng bagyo, normal lamang sa mga ganitong panahon ayon sa Pag-asa. So, as early as July, ipinalabas natin dun sa La Nina alert na ganito ang posibleng magiging senaryo natin bago matapos ang taon. Private contractors pinaghahanda na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tumulong sa mga kababayan nating apektado ng bagyong Nika. Pondo sa pagresponde sa kalamidad na nanatiling sapat ayon sa Malacanang. Maliwanag sa Pangulo ang kanyang instruction at inuulit niya ito sa mga government agencies na ang bago ngayon, yung mga private contractors, yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat naka-preposition na din. KOJC leader Apollo Kibuloy naka-confine sa Philippine Heart Center matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib ayon sa Philippine National Police. Nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. National Security Council iginiit na walang dahilan ng China para magprotesta laban sa bagong maritime law ng Pilipinas. Walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. Office of the Vice President officials na sumipot sa pagdinig, walang alam sa paggastos ng confidential funds ni BP Duterte. Ilang opisyal ng OBP pinatawa na ng contempt at ipinaaresto ng Kamara. My participation is limited to the issuance of the signature on the check for the cash advance, Your Honor. I have no personal knowledge insofar as the utilization and the liquidation of confidential funds. But in the preparation, meron? Yes po, during budget request, budget proposal. Okay, but pagdating sa actual disbursement, wala ka nang kinalaman? Wala na po, Mr. Chair. I don't have any personal knowledge on the utilization of the confidential fund, Your Honor. Pag-asa nagbabala sa mas mataas na posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Northern Luzon bunsod ng magkakasunod na bagyo. Kahit na light to moderate or moderate to heavy rain sa paulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung chance ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo, malaking hamon sa pamahalaan. Climate change, bagong realidad na kailangang harapin ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Retired Police Colonel Royina Garma, naaresto sa California, USA. Bureau of Immigration, inatasan na i-facilitate ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. As far as we know, and it's been verified that she had no departure order. She had a visa. But apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron. Dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home back here to the Philippines. MMDA personnel na may body-worn cameras tutulong sa monitoring ng COMELEC sa mga lugar na magkakaaberya sa araw ng botohan sa 2025. Ide-deputize po ng COMELEC ang piling empleyado ng MMDA na tutulong po sa pagmamonitor ng eleksyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon.
Pamahalaang lungsod ng Tugigaraw na nawagan ng tulong mula sa national government bunsod ng epekto ng magkakasunod na bagyo sa Cagayan. Yung pong resources ng Tuguegarao City Government po, kulang na po. Naka-state of calamity po kami. Humihingi ho ulit kami ng tulong kung saan kami makakahingi ng tulong mula sa national agencies. Department of Social Welfare and Development o DSWD, mayroon na lamang natitirang 100 million pesos na standby funds para sa disaster response. More than 1 billion po ang nalabas dito lamang sa 5 bagyo na ito at may natira pa po tayo so far na 100 million na standby fund. Dilasag, Aurora, nagdeklara ng state of calamity bunsod ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Nika. Pananalasa ng Typhoon Ophel, pinaggandaan na rin ng mga residente. Although meron pa po kami mga natitirang resources, but dahil po meron pang mga paparating na mga bagyo na po, so hindi na po kakayanin ng aming current po na resources. Kaya po nagpo-provide din naman po kami ng advance po na information sa national government sa province. So ganun din po. To augment po yung aming possible na maging pangangailangan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Quadcom hearing. Former President Duterte hinamon ng International Criminal Court na imbestigahan siya kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killings. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. 733 million pesos na panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025 pasado na sa budget deliberations ng Senado. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ilang lugar sa Cagayan, binayo ng malakas na hangin at pag-ulan bunsod ng Super Typhoon Ophel. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 to 4 bagyo na po ito. So, sobrang pagod na rin po kami. Sobrang hirap na po. So, sa ngayon, talagang hirap na kami, sir. Ilang pamilya sa Santa Maria, Isabela, inabutan na ng 2 bagyo sa evacuation center. Mga residente sa mabababang lugar sa Isabela, pinalikas dahil sa banta ng bagyo. Kung mapapansin nyo, magkasunod kasi ang bagyong Nika at Ophel, bali ang nangyari yung mga nasalanta o yung mga nag-evacuate from Nika, yung may nagsiuwian, pero bumalik ulit nung lumakas po ang ulan na Ophel. Mga lalawigan sa Bicol, naghahanda na sa posibleng pananalasa ng bagyong Pepito. Mga residente, pinag-iingat sa banta ng mga pagbaha at lahar flow. Pero meron po tayo mga lumang lava flows dyan sa tuktok ng bulkan na maaari pong magalaw. Yung mga nalulupa na lava flows, maaari po itong matinding pag-ulan. Ito pong mga maaaring daluyan ng potensyal na lahar kapag tayo po ay nagkaroon ng matinding pag-ulan. Pag-amin ng pagpatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat suportado ng testigo o complainant para makasuhan ito, ayon sa hepe ng National Bureau of Investigation. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Dating Pangulong Duterte, pinaniniwala ang muling dadalo sa Quadcom hearing. Mga naging pahayag ng dating presidente sa pagdinig, pag-aaralang mabuti ng mga mambabatas. Ako, tingin ko, do nag-enjoy si Presidente. Tingin ko si Presidente a-attend sa susunod. Maganda. Paano naging gaganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Magsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Mga lugar na posibleng makaranas ng storm surge o daluyong pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The communities that are within the storm surge areas have to do other things besides just
prepare for strong winds and heavy rain. We have to get them to high ground. Forced evacuation ipinatupad na sa ilang mga lugar sa Camarines Sur. Daang libong residente sa Albay ililikas dahil sa banta ng lahar. Mga inanod na troso na nakasira sa tulay sa Gonzaga, Cagayan, hinihinalang galing sa illegal logging. Kabuhayan ng mga residente apektado ng nawasak na tulay. Yung mga kahoy na pinutol ng mga nag-illegal logging, kaya siguro yan po ang may sala niyan dahil hindi na po mapigilan ng yung bundok, yung tubig na tumarala sa papunta po rito. Unang biyahe ng tren sa mga bagong istasyon ng LRT-1 extension aarangkada na simula November 16 ng umaga. Itong aming sinakyan na linya na ito mula sa Sukat hanggang ngayon dito sa Redemptorist ay magbubukas, mag-start ng operation. Bukas na ngayon, pero mag-start ng operation bukas ng alas 5 ng umaga. At Vice President Sara Duterte hindi dadalo sa susunod na pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero we plan to send a letter. We plan to say why. And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan.